Pagtanim ay di biro, pag mababa ang presyo ng palay na ani ko. Huwag kang umiyak. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, mabibigyan ng certified inbred seed sa mga magsasaka. Sa paggamit itong dekalidad na binhi, tataas ang ani ng 10% o higit pa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa RCEF Seed Program, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Hanap niyo ba ay dekalidad na makina para sa inyong kailangan? Nisco Philippines. Kinikilala ang mga natatanging disenyo na angkop sa inyong kailangan. Kawang Pinoy, kawang sigurado. Kinikilala ng Department of Science and Technology, DOST, at Department of Trade and Industry, DTI. Makipag-ugnayan sa telepono bilang 02-829-42222 o magpadala ng sulat troniko sa niscofields@gmail.com or niscofields@icloud.com. Bumisita sa 40 P. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Bakit may training exercises ang mga sundalo? Bakit? Para lalong gumaling pa sila sa kanilang tungkulin. Bakit patuloy na uma-attend pa ng seminars ang mga teachers? Bakit? Para madagdagan ang kanilang kaalaman at kasanayan. Bakit may mga libreng training ang Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mga magsasaka? Bakit? Dahil nagbabago ang panahon at hamon sa pagsasaka. Dapat alam nila ang mga bagong paraan para mapataas ang ani at kita. Mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga libreng training ng RCEF, mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao, maligayang pakikinig sa lahat ng ating mga kababayan, panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang tuklasin natin, Cathy Cruz, ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Samahan ninyo ako, anuman ang inyong ginagawa. Dalangin ko na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa mga masugid na tagapakinig, lumahok kayo sa talakayan. Kung may katanungan, reaksyon o mungkahi, lalo na sa magiging panauhin natin ngayong gabi, mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan ng mensahe sa ating FB page o FB account kung saan ninyo ako mapapanood, gayon din sa YouTube accounts. Kung may nais kayong ibahagi para talakayin sa palatuntunan, magpadala ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Katulad po ng aking ipinangako po sa inyo, ngayong gabi
ay makakasama po natin ang isang ikinararangal kong panauhin ngayon. Isa pong administrator ng Land Registration Authority. Yan. At o mas kilala bilang LRA. Actually po ang ating pong bisita taong 2017, May 10, nang itinalaga si Attorney Renato D. Bermejo ni Pangulong Rodrigo R. Duterte bilang administrador ng Land Registration Authority o LRA. Si Attorney Nat, na mas kilala po, ay isinilang sa Davao City noong July 1, 1974. Ang kanyang ina na si Remea Dacudao Bermejo, actually ay masasabi nating mula sa Dingle, Iloilo, at amang si Tito Francisco Garcia Bermejo ay mula sa Capiz at Davao Oriental. Ang kanyang karanasan sa pamahalaan ay hindi matatawaran dahil siya ay naging hukom o presiding judge noong 2013. Naging taga-usig ng kagawaran ng katarungan ng DOJ noong 2009. Naging acting chairman ng Police Regional Appellate Board noong 2006 at naging Department of Agrarian Reform trial lawyer o trial attorney noong 2003. Siya po ay pumasa ng bar exam taong 2001 at napasok sa mga pribadong kumpanya bilang isang abogado hanggang maging isang ganap na tagapaglingkod ng bayan. Pinagmamalaki niya na siya ay nagmula sa isang pampublikong paaralan mula sa Matina Central Elementary School. Nagtapos ng high school sa Holy Cross of Davao College, nagtapos ng kolehiyo sa Ateneo in Cagayan de Oro City at Davao City. Siya po ay isang bachelor's degree ng marketing and bachelor of laws degree. Siya po rin ay may sasabi nating master of law sa San Beda Graduate School of Law at siya po ay kumbaga ay nakapag-master din ng business administration sa Ateneo School of Business and Governance. Isang karangalan na panauhin ko ngayon mga kababayan, si Attorney Renato D. Bermejo, Administrator ng Land Registration Authority. Magandang gabi, Attorney Bermejo. Good evening, ma'am. Mukhang napakaganda ng inyong introduction sa akin. I'm also proud to be of service to the public. Matagal na po ako sa gobyerno. And I'm also proud to be isa sa inyong panauhin ngayon. Nung in-invite po ninyo ako, kinausap ko rin si Attorney Leonardo na siyang mag-assist sa akin ngayon sa interview. Isa po siyang expert sa batas insofar as land laws. And also, of course, kasali na rin yung laws on registration. Karangalan ko rin po, babatiin ko rin si Attorney Manny Leonardo. Nasa linya po naman siya. Attorney Manny, pabatiin muna kita sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin ngayon, Attorney Leonardo. Magandang gabi po sa inyong mga taga-panood sa inyong programa. At ako'y nagagalak na ako'y naisama ng ating butihing administrador ng LRA, the Honorable Renato Bermejo, para makatulong din po sa paglalahad ng mga programa, mga improvements na aming na kanyang ini-initiate para lalong mapaganda ho ang image ng LRA sa ating mga nagre-rehistrong publiko. Okay. Maganda po siguro throwing question ko kay admin, no? Maraming salamat, Attorney Manny, at karangalan ko rin po na kayo po ay kasama ko po ngayon. Kay admin, ano po ba ang Land Registration Authority? At ang mandato at paano ito umaandar? Admin? Ito pong, I will discuss na lang yung history ng Land Registration Authority. Ito po, ay itinayo ng pamahalaang Estados Unidos
yung US. Kasi noon kasi, nasasakop tayo ng Espanyol. For ilang daang taon, hindi po nag-establish ang mga Espanyol ng land registration or land titling. Kasi during the Spanish time, we were under a Regalian doctrine. Alam po lahat ng mga nag-aaral ng batas niya, mga law student, ano yung Regalian doctrine. Ang ibig sabihin ng Regalian doctrine is lahat, ang buong Philippine Islands pa ang tawag noon, is owned by the King of Spain. Iisa lang ang may-ari. So, nasakop tayo ng Spain hanggang dumating yung United States dito sa Pilipinas. Silang pumalit na mananakop ng Pilipinas at nag-establish sila nagpasa sila ng batas. Ginamit nila yung Torrens system. Ang Torrens system naman din, nanggaling din yan sa Australia. Yung si Sir Torrens, isang opisyal ng customs sa Australia. So doon, ang nangyari kasi dyan, may nagkaroon muna ng Treaty of Paris, December 10, 1898, na nilagdaan ng gobyernong Espanya at saka gobyernong Amerika sa France. Kaya tinawag na Treaty of Paris. That was on December 10, 1898. Binenta yung Pilipinas ng Spain sa United States of America. After doon, nag-establish na sila ng land titling. Lahat na pwedeng mag-own ng lupa at bigyan ng titulo. At dyan din po connected ang history ng Mindanao. Kasi sabi ng mga Amerikano, you go to the Mindanao, which is the land of promise. Doon, yung mga lupa doon, wala pang mga titulo yung mga tao. Kasi kabago-bago pa lang, in-establish yung land titling noon. So that explains why most of the people from Mindanao are from Visayas and Luzon. Mga 90% or 95% are Dayo. Isa na rin din kami doon. Yung mother ko is from Iloilo, yung father ko is from Capiz. They migrated to Davao Oriental. So, kung iba dyan, pag tanungin mo yung mga taga Mindanao, tanungin mo saan ang parents. Halimbawa sa taga Davao, sabihin niya na sa Surigao. Kung sabihin mo taga saan ang lolo or lola, labas na ng Mindanao. You can even test that. So, interconnected yung history ng land titling. So, diyan po nagsisimula yung titulo ng lupa. Ang nag-i-issue lang po ng titulo noon, ang korte. The courts. Tapos, ino-orderan yung LRA noon, GLRO pa noon, na ibigay ang title sa iyo. So, ikaw gawin mo, kung 30 years ka na nag-occupy ng lupa, ipapatunayan mo lang yun sa korte. At ang korte na ang gagawa ng hatol na ikaw na ang may-ari ng lupa at bigyan ng titulo. Tapos, tinatago na yan sa Register of Deeds yung titulo. Tagapagtago yung Register of Deeds. At doon na magkakaroon ng transaction sa Register of Deeds. So, ganun lang po kasimple yung land titling natin noon nang ginawa ng Amerikano. Kaso, nung tayo na ang namamahala sa Pilipinas, ang ginawa ng mga Pilipino, pati na ang DNR, sinama na DAR,
tayo. So I was part of the Department of Agrarian Reform. Pati sa IP. Dumidiretso na sila sa Register of Deeds, hindi na dumadaan sa korte. Diretso na sa... So yun, that is how, that is the history of the LRA. So doon mo makikita ano talaga ang function ng Land Registration Authority. Hindi siya ang nagdidesisyon na ikaw ay magkakatitulo. In English, it's not the LRA that will decide whether Okay, tayo po ay muling nagbabalik sa palatuntunan pa rin naman tuklasin natin. At sa muling pagbabalik ng ating bisita po ngayong gabi, walang iba kundi si LRA Administrator Renato Bermejo. Attorney Nat, naputol na po tayo kanina. Yung pong binabanggit po ninyo, balikan po natin. Sige po. Go ahead, Attorney Nat. So yun, gusto ko ituloy. Hindi po ang LRA ang nagdidesisyon na ikaw ay magkakatitulo. Ang korte po yan, ang DNR, DAR, NCIP. So, ang role lang ng LRA through the Register of Deeds is itago yung titulo na pagdesisyonan nila. So, hanggat hindi pa na register ng Register of Deeds yan, hindi pa napasok sa LRA, hindi pa yan titulo. Ang tawag ko dyan is jockey or nothing. So, pag na-register na yan, part na yan ng title. So, nalala ko yung sinabi ni Senator Loren Ligarda, garbage in, garbage out. So, which is true naman. So, kung anong pinasok sa amin, tatanggapin namin. So, ngayon, pag meron ka ng, yung sa system ng Amerikano, noon, pag nag-issue ng order, sinasaynan ng LRA, napunta sa RD, pag ibenta mo ang titulo, kung nakapangalan yon kay Juan de la Cruz, kahit nabenta mo, nakapangalan pa rin kay Juan de la Cruz. Kahit nabenta mo na kay Santiago. Kasi i-annotate lang ng Register of Deeds ang transaction mo. So, kung gusto mong i-verify, nagiging noon kasi sa simula, triplicate yon, 3. May hawak yung may-ari ng lupa, meron ding hawak ang Register of Deeds, may hawak din ang LRA. Dahil binago yung batas, na pag ibenta yan, i-cancel na yung nakapangalan kay Juan de la Cruz, kay Pedro na ipangalan. Yung titulo ni Pedro, hindi mo na pwedeng i-verify sa LRA kasi kay Pedro na yun eh. Iba na ang signatory. So doon po yung changes. Doon po pumasok yung napakahirap na i-determine yung naging mahirap sa public ang verification. So kami po ang magiging responsable diyan pag mayroon ng transaction. Yun pa ang role ng LRA. So ano yung transaction? Gusto mong ibenta kasi ang nagtatago ng titulo ang Register of Deeds, doon na i-register. Gusto mong i-mortgage, doon mo pa rin ipa-register. Kasi pag hindi po naka-register yung transaction nyo at hindi nyo kinuha yung titulo na ibinenta sa'yo, baka ibenta niya sa iba, mabenta niya uli. Pero kung kinuha niyo yung titulo, pinarehistro niyo sa Register of Deeds, kapag ibenta uli yon, protected kayo kasi nakarehistro na yung transaction yun na ikaw na ang may-ari. Ganun po ang role ng Register of Deeds. Sa transaction po, tsaka safekeeping. Na mas may malaking role. Safekeeping at saka yung initial.
yung landing ng title. Oo. Pero hindi po, gusto ko pong i-clear na hindi po sa LRA ang nagdidesisyon na kayo ay magkatitulo ng lupa. Hindi Yung po pwede yan. desisyon ng pagmamay-ari ng lupa, korte po talaga, Hindi kami. attorney. Korte. Korte Oo. po talaga. Okay. So, kaya lang, pagdating sa LRA, ini-examine ng buong LRA yan kung pwede. Kasi meron naman minsan na kahit na issue na yung ng korte, nagkakaroon tayo ng controversy na ayaw i-rehistro ng LRA. May mga ganun din. Very, 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 very few instances. Pero anong dahilan po bakit ayaw pong i-rehistro ng LRA kahit po may desisyon ng korte? Ano yung mga grounds? Ang usual dahilan dyan, yung sinabi ko kanina na maraming nag-i-issue na. Meron ng DENR. Parang meron na una, nagre-refuse ang Land Registration Authority. Yun lang naman ang the only objection. Yung iba, is, parang wala pa akong nalaman. So sa madaling salita, Attorney Nat, nagkakaroon lang ng hindi pagpayag ng LRA na irehistro yan sa isang partikular na tao kung may mga issue na patong-patong nakita ninyo base sa pagbe-verify ninyo, patong-patong na pagmamay-ari na. Parang katulad po sa Payatas Estate, di ba? Ang dami pong patong-patong kaya nagdeklara din ang Korte Suprema na null and void lahat ng mga titulo na may mga hawak. Tama po ba ako, Attorney? Pwede pong pakipaliwanag ninyo. Anyway, I will explain and I will ask legal question na yan. I will ask Attorney Leonardo. He can explain better than me, but I will still explain initially. Okay. Siya lang yung magsabi ng details. Okay. Yung issue po yan, ang sa LRA naman po, ang nasa batas kasi, sabi ng Supreme Court, na yung issuance ng yung order ng court, magiging final yan upon the signature of the LRA, of the decree. Parang double finality ang labas. Nagpa-final sa court, tapos magpa-final na naman uli yan upon the signing of the decree. Ang tawag yun, indivisibility of the title. Yan ang tawag sa mga abogado dyan. 1 year po yan upon the issuance of the decree of the LRA. Ang decree po, hindi po pareho sa title yan. Kambal lang po. Yun yung sinasabi kong triplicate. Yun ang copy ng LRA. So, pag na-sign ngayon ng administrator ng decree ngayon, ipapadala ng administrator sa Register of Deeds. I-enter yan ng Register of Deeds doon. So, ang pagbabasihan ng 1 year, yung signing ng decree ng administrator, hindi yung sa Register of Deeds. So, meaning, kahit na-sign na yung title, decree, hindi pa rin final yan, pwede pa rin baguhin. Kasi 1 year nga. Diyan po medyo nalilito 1 year yung dahil po posibleng may mag-contest. Ganun pwedeng ba? mag-contest. Pwede din ang LRA mismo ang mag-contest. Okay. So hindi sa court naging final yung original registration. But I will ask now Attorney Manny. Attorney Leonardo to explain the details. Sige po. Attorney Manny, Attorney Leonardo. Apo. Yes, ma'am. Ganito po yan. Pag nagkaroon na ho ng decree na tulad ng sinabi ng ating buting administrator, pag nag-issue ng decree ang LRA, papadala ho yung decree na yan, nakatype na ho yung technical description. Okay. Ipapadala na ho yan. Halos sa ano yan, ang kompleto except the title number. Okay. Papadala sa RD concerned. Kunwari, ang property that was the subject matter of the petition for original registration is located in Quezon City. Ipapadala yung decree
halos sa kompleto na ho yun na titulo, papadala na sa RD ng Quezon City. At ang RD Quezon City ang maglalagay ngayon ng OPT number po. I-register na ho ni Register of Deeds ng Quezon City. Ang lang ho doon, ilalagay lang niya yung OCT number at sa kanyang pipirma siya. From that moment, sa entry, babalik ko tayo sa entry naman ngayon. Kasi normally, hindi ho parehong araw yung pagkaka-enter nung decree at kung yung araw din na pumirma si RD. Pero once na in-approve na ho ni RD yan, na-fix na yung kanyang signature, babalik ho yung effectivity ng kanyang signature, babalik sa date of entry po natin. So once na yung date of entry ng ng decree sa office ni Register of Deeds, doon mag-uumpisa yung 1-year period. Meaning, within 1 year, kahit sino hong medyo naghahabol sa lupang nasasakupan ng OCT na ito, titulo na ho siya. Once naging na-register sa Office of the Register of Deeds, nagiging titulo na ho siya. So, within 1 year, kahit na sinong naghabol dyan, pwede pa hong humabol. However, 1 year after the date of the entry, wala na ho, nagiging, tulad na ng sinabi ho ni Administrator, nagiging incontrovertible na po yung decree, nagiging incontestable. Hindi na po pwedeng. So, ano ho yung remedyo? Kunwari, may mga nangyari talagang, yung may nagmamay-ari naman talaga sa lupang yun na naloko nung nagpa-register na nanalo sa korte. Ang sinabi ng ating Korte Suprema, ang remedyo dyan ho sa ganyang usapin is not for the claimant to ask for the annulment of the decree or the annulment of the OCT. Kasi nga ho, incontestable na, hindi na pwedeng i-question ho yung ating titulo. Na yun. So, ang sinabi ng Supreme Court, ang remedyo na pwedeng available sa ating claimant ay petition for reconveyance. I-reconvey sa kanya. So, bali, irerespeto yung titulo dahil naging nag-lapse na yung 1 year, hindi na pwedeng irerespeto, pero pwedeng ibalik, i-reconvey nung nakapangalan sa titulo sa naghahabol. So, yun ho yung ating, yan ho yung mga unang remedyo. Pag lumagpas na ho yung 1 year period from the registration of the decree sa Office ng Register of Deeds. Pero paano? So marami yung nagtatanong dyan. Pero paano po, attorney, kung halimbawa, kasi meron po akong natatandaan na may kaso pong ganyan. Halimbawa, siya naman po talaga yung may-ari. Tapos, all of a sudden, may biglang nag-claim na religious organization dun sa lupa. Pero talagang siya ay nakabili dun sa dun sa lupa at dun naman talaga nakatira yung buong pamilya. Tapos, ang nangyari, merong isang religious organization na nagke-claim na kanila raw yung lupa, dumating sa korte, natalo yung religious organization dahil nakita nila na talagang yung may hawak ng titulo, kasi pareha silang nagkaroon ng titulo eh. Pero syempre, kinontest nung talagang may-ari. Pero nung nanalo yung talagang may-ari at hanggang sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, hindi na po pwedeng i-contest yun dahil talo na yung religious organization dahil Supreme Court na po talaga yung nag-decide. Attorney Manny? Attorney Leonardo? Ma'am, depende ho yan. Kung yung desisyon ng Korte Suprema ay naging final na, natapos na ho yung reglementary period within which to ask for an appeal, for a motion for reconsideration kasi wala na hong appeal doon Supreme Court na ho yun. At na-deny na ho yung motion for reconsideration at lumagpas na ho yung naging final na ho yung decision ng ating Supreme Court. Babalik ho yan sa korte sa baba for implementation. Pero ang nangyari ho kasi dito, ang nanalo, yung may-ari ng lupa talaga.
Oo, yung may-ari ng So, lupa na wala talaga. akong talagang i-implement doon sa kanya, sa korte, sa baba. Wala akong i-implement. Except that the losing party should respect decision. the decision of the court upholding the ownership of the winning party. Kasi siya ang nakaposisyon at siya ka... Pero naalala ko yung sa example na sinabi nyo, nagkaroon din yata ng titulo yung kabila, yung Yes, religious opo. organization. Nagulat nga ako, meron Doon ding magkakaroon titulong ng pinapakita. Opo. Doon magkakaroon ng execution. So, pag naging final na ho yung decision ng Supreme Court sa taas, ay sandali lang ho, pending case ho ba to? Talagang final na yung decision? Ay, final na po yung decision. Nanalo naman yung final Opo, na. final So, na. Kaya hindi wala naman na ho po. yung, wala naman tayong wala naman legal impediment doon sa tinanong ko. Mga pangalan. Oo. So, pag naging final na ho yung decision sa korte, sa Supreme Court pala, nullifying the alleged title of this religious organization, pababaho yun. Hindi ho Supreme Court ang mag-i-implement kundi babalik ho sa Court of Origin yung decision. Doon ho kukuha ng writ of execution yung panalo, yung tunay na may-ari. Kung nakakuha ho siya ng writ of execution, i-implement yan sa titulo ng kalaban. So saan mo dadalhin? Dadalhin ho yan sa Office of the Register of Deeds para i-implement ni Register of Deeds yung order ng Supreme Court na inalify na i-cancel yung titulo ng religious organization. Ayun. So yun ho yung Attorney Leonardo. Thank you. Kay balikan ko po si Attorney Bermejo. Attorney Bermejo, gusto ko lang din pong malaman, ano-ano po ba yung may mga klase o kategorya po ba ng lupa? Kasi di ba parang, ano ba to, yung pag-aari, may tawag po sila yung sa pag-aari po ng gobyerno, mga tawag dito, mga vacant lot, mga ganon. Hindi ko po masyadong alam, pero pwede po bang pakipaliwanag nyo sa amin, Attorney Bermejo? Admin? Attorney Leonardo, pwede ituloy mo na lang yung discussion. Okay. Ikaw na lang yung si Attorney Leonardo po. Okay po. May tatlong klase ho ng lupa na sa ating bansa na minamanage at na-administer ng DENR. Sa akin po, nakabukas po ba? Opo. So, ito po ay first forest land, susunod po agricultural land, at saka mineral land. Opo. Yung sa tatlong klaseng lupa ho na ito na pagmamay-ari ng ating estado, isa lang ho yung pwede niyang ipamigay, yung public agricultural land. Pero dapat yan may act of Congress. Kumbaga pero ito ho kasi yung batas na to dinelegate na sa ating presidente. Kaya presidente ho ang nagde-declare kung yung particular piece of public land ay alienable and disposable na po. Sa dalawang klaseng sa dalawang classification of public lands tulad ng mineral land at forest land, hindi ho pwedeng ipamigay yan ng gobyerno. Klarong-klaro ho yung ating saligang batas. So ang pwedeng ipamigay lang ho yung public agricultural land. Mangyayari lang po yan pag nagkaroon ng isang action on the part of the government through Congress dati ho pero dinelegate sa presidente. At yung ang ating presidente naman sa mga depende ho sa hektarya at saka square meters, nagde-delegate na rin pababa hanggang sa director ng Bureau of Lands, depende ho sa area. So, may makikita ho tayo kung minsan nagpapamigay na ho ng ating mga public agricultural land, yung Senro. Di po ho ba? So, ano ho yan? May authority ho talaga yan. Galing sa authority na binigay ng ating presidente.
Okay. So yan lang ho yung yan lang yung klase ng public land na pwedeng ipamigay. Okay. May mga kondisyones ho yan na dapat ma-satisfy ng ating aplikante. Nakalagay ho yan sa Public Land Act. At saka lately ho, na-amend ho yan ng Republic Act 123, 10023. Okay. Dati ho, ang ating, nung panahon na hindi pa ho na-amendahan ng ating Public Land Act, yung recipient o beneficiary ng yung nag-apply, aplikante na-approve yung kanyang application, ay may restriction yung kanyang pagmamay-ari sa lupang pinamigay ng gobyerno sa kanya. Okay. At ito po, kuminsan may mga depende sa laki ng kanyang laki ng area o at saka classification din po ng kanyang patent na na-receive sa gobyerno, kung homestead, free patent, sales patent, depende ho. So depende rin po yung period of restriction kung na pinagbabawalan siyang ibenta o i-mortgage yung kanyang natanggap na lupa sa ating gobyerno. Okay. So pero lately ho, may bago tayong batas na nilabas ang ating Kongreso. Parang naging effective po yan noong 2018. Tinanggal na ho itong restriction na ito. Kaya pwede na hong magbenta ngayon yung mga holders ng ating patents without any restriction. Okay. At ginawang retroactive po to. So yung mga holders ng mga homestead patent na dati bawal ibenta within 25 years, nag-benefit din ho sila ngayon sa bagong batas na ito. So ibig sabihin ho niyan, kahit may restriction at bawal ibenta yan within 25 years from the issuance or from the issuance of the patent, pwede na po nilang ibenta ngayon. Well, anyway, maaaring kung na nga ho yan, nag-lapse na. Diba? Kasi mga 1992 kasi parang natigil ang pag-i-issue ng homestead patent. Attorney, gusto ko lang din pong maintindihan ng ating mga kababayan. Ano po ibig sabihin ng homestead patent at saka free patent po? Tapos may isa pa kayong binanggit, Attorney Leonardo. Sa ngayon ho kasi hindi na practical na pag-usapan siguro dahil nga wala na ho tayong nai-issue ngayon. Ang wala na. Ng ating gobyerno ay residential patent na po. Depende po yan sa pinakamalaking area na pwedeng ipamigay ho ng gobyerno is 1,000 square meters. Pang residente na lang ho to, residential purposes. Hindi na ho yung hektarya. Okay. So, pinakamaliit yung pwedeng ipamigay is, yun, pwedeng bumaba ng 150 square meters. Dito sa highly urbanized cities, ang panahon natin dyan, ang cap natin is 300 square meters lang po. So, meron ng ano. So, dahil hindi na ho practical ngayon, parang ayoko na rin hong i-explain kasi hindi naman magagamit ng ating mga kababayan. Opo. Yung pong binabanggit nyo kanina kasi 'di ba may binabanggit kayo kanina na yung agricultural land na pwede pong ipamigay. Ngayon ng gobyerno. Ngayon meron kumbaga sa katulad na urban area, halimbawa katulad po natin dito sa city, may mga lupa pa po kasi tayo na masasabi natin na hawak pa rin po ng gobyerno, pero may mga naninirahan po. So ano po ang pwede nyo pong i-advise sa kanila dahil hindi pa po titulado yung kanilang mga lugar, pero nalaman po nila na pag-aari po ng gobyerno. Pwede pong pakituruan niyo po yung ating mga kababayan, Attorney Leonardo. Yung mga pagmamay-ari ng gobyerno ho kasi na dito sa city, ang dyan depende ho kung local government yung nagmamay-ari. O kaya, pero kung pa ho yan, public land, hindi pa ho natituluhan, so kasi pag may-ari pa rin ng gobyerno yan, dito ho sa Metro Manila parang
with the exception of Malabon and Navota siguro ho, parang lumalabas na wala ng public agricultural land doon. Kung may government property man ho, yung may titulo na in the name of the Republic of the Philippines or in the name of a particular local government unit. Sa mga panahon na ganito, ang dapat na yung mga taong nakatira ho sa mga ganyang lupa, ang pwede ho namin may suggest, they should make the proper representation with the national NHA. Yung panahon natin. Sila ho yung nagmamanage ho ng mga ganyang lupain ng ating gobyerno. Local man o ng, particularly itong national government pala. Kasi pag local ho, ang pwedeng ko pakausapin na po ng ating mga mamamayan ay yung local government unit concerned. Okay. At kasi po, although may tie-up ho ang ang ating National Housing Authority at saka mga local governments dito sa Metro Manila. So, if the title is registered in the name of the Republic of the Philippines, ang pupuntahan ho dapat ng ating mga mamamayan na nakatira ho sa property na yon ay ang NHA, National Housing Authority. Para sila po yung i-represent sila ng NHA na mabigyan sila ng i-award na ho sa kanila yon. O kaya mabigyan sila ng residential patent. Dito sa bagong batas ho na Republic Act 123, 10023, pwede ho silang mag-apply ng as much as large as 300 square meters. Pero pa isa-isa ho yan ma-proseso. Kaya mas maganda, grupo silang pumunta sa NHA. Okay. So ang suggestion nyo po mas marami, mas maganda. Opo. Mas mabilis. Yung residential patent po. Yes, ma'am. Ngayon sa local government, naman ho, minsan it's either may programa yung local government unit concerned na pabahay. Doon na sila papasok yung ating mga mamamayan na nakatira sa lupain ng local government unit concerned na yan. Ngayon kung minsan naman dahil sa tie-up ng local government sa NHA, pwedeng mag-usap po yun. At para mabigyan magkaroon ng award ng lupa sa mga ating mga legitimate occupants. So, yung usapin na ho yan papuntang it's either sa local government unit concerned o kaya sa NHA. NHA na, I see. So, siguro maganda rin po, Attorney Leonardo, banggitin nyo na lang din po at bigyan nyo po ng kumbaga gabay yung ating mga kababayan dun sa may mga lupang may pag-aari po na kung saan lalo na po yung mga kaanak nila, yung mga agricultural land. May mga matatanda na yung mga magulang o yung iba naman po ay patay na, pero nananatili pong yung old na pa po yung kanilang hawak-hawak na titulo. Ano po ang pwede po nilang gawin, Attorney Leonardo? Kung agricultural land dito, I presume nasa probinsya po yan, wala dito sa Metro Manila. At minanaho nila. So pwede ho silang para malipat na ho yung titulo sa kanila ng mga eredero, kailangan pwede ho silang mag-execute ng extrajudicial settlement involving that particular property. At i-assign nila sa bawat isa sa kanila yung kanya-kanyang parte, yung kanya-kanyang share. Ito po, pag nila yan, pag na-accomplish na yung execution of extrajudicial settlement, nagkaroon na ho ng kanya-kanyang parte, kailangan na ho i-publish nila yan sa newspaper of general circulation sa lugar na yon, kung saan where the property is located. Kung sa Bulacan, doon ho sila. Kung ano yung newspaper of general circulation ho doon sa Bulacan, pwede ho sila magpa-publish ng kanilang extrajudicial settlement. Pagtapos ho niyan, dapat bayaran ho nila yung amilyar
at kumuha ng transfer tax na rin. I-update ho nila yung amilyar at kumuha ng transfer tax din po. Ito ho ay nasisecure sa provincial treasurer. Kung sa Bulacan ho yan. Provincial treasurer ng Bulacan. Tapos punta ho sila sa BIR para bayaran yung state tax din naman. O kaya kung exempted sila, mag-secure pa rin sila ng exemption. So pag nakakuha na ho sila ng certificate authorizing registration, ito po, this particular document is to be secured from the BIR. Kung saan BIR sa lugar na where the property is located. Mahal po ba pagka so ito yung mga tax? dokumentong dapat ipresent sa register of deed. Opo, magbayad ho sila ng state tax. Ito po yung national, ito po yung ang state tax po binabayaran sa ating BIR. Yung transfer tax naman ho na sinabi ko kanina, sa local government po yan binabayaran sa provincial treasurer. I see. So ito po yung mga basic documents na dapat isubmit sa RD po natin para mailipat na yung titulo from the deceased parents to the heirs sa mga heredero niya. Okay. So yung extrajudicial settlement, publication po, certificate of publication, o kaya yung tatlong kopya ng newspaper, yung CAR, yung certificate authorizing registration na galing sa BIR, yung transfer tax na galing sa ating local treasurer, yung certificate din po na bayad yung amilyar. So yan po yung mga kailangan, at saka wag mong kakalimutan i-surrender din yung owner's duplicate copy ng titulo. I see. Kung wala po yung mga basic requirements. Medyo may problema. Yun ang problema. So depende kung titled property yung kanila, yung property, dapat talagang i-surrender yung owner's duplicate copy. Ngayon kung nawawala ho po yun, dapat po mag-file muna sila ng petition for reissuance of owner's duplicate copy. Okay. Yun po yung remedyo kung nawawala. Napag-uusapan na rin po yung katulad nung, kasi dito sa Quezon City po, di ba, nasunog po. So marami pong mga titulo na ngayon ay wala pong, yung iba po na walang kopya, wala po silang kopya ngayon sa local government dito sa Registry of Deeds. Ano po yung dapat po nilang gawin, Attorney Leonardo? Dito po sa Quezon City, yan kasi covered ho yan ng ating batas ng on administrative reconstitution. So normally judicial reconstitution lang po ang available sa ating mga nawalan ng titulo sa RD mismo, nasunog. Pero hindi ho 20% ng kasi para for the administrative reconstitution to apply, dapat at least 10% po ng total titles in the custody of that particular registry office is concerned ay nasunog o nawala. At dapat yung 10% na yan should not be less than 500 titles. So yung dalawang condition po na yun mag-meet for the law on administrative constitution to apply. Dito sa Quezon City, na-meet ho yan. Kaya hindi na natin nire-require ang mga nasunugan ng titulo sa RD na pumunta sa korte. Provided that they are in possession of their owner's duplicate copy. Pag hawak ho nila, ang owner's duplicate copy nila, all they have to do is to file a petition for administrative reconstitution sa Register of Deeds po ng Quezon City. Doon po, pag-apply ho nila doon, pag sinubmit nila doon, i-endorse ng RDQC, Register of Deeds ng Quezon City, sa LRA, yung petition for admin reconstitution. Ipaprocess ho ng ating reconstitution division sa LRA, yung petition. By batch ho yan, maramihan ho yan. So, kung in-approve ho yan ng ating reconstituting officer ng LRA,
babalik na naman sa yan sa RD o kaya bibigyan na ho yung bibigyan na yung petitioner. So kung minsan 500 ho yan na batch, sa isang batch 500 o kaya 200. So ibibigay yung kopya ng order of reconstitution sa lahat ng mga aplikante at sa mga lahat ng petition na yon at pupunta ho sila sa RD. I-submit ho nila yung honors to grade copy na naman nila doon para ma-reconstitute ho yung nasunog na titulo sa Quezon City. I see. Nako, alam nyo, yung pasihan ho doon yung honors to grade copy. Ganito po, pag wala ho yung honors to grade copy, ang remedyo yan pupunta sa korte ang ating nasunugan. Opo, yung may-ari ng property. So nasunog kasi yung RD copy ng titulo at wala naman siya may present na honors to grade copy niya. Kaya ang sinabi ng batas po dyan, kailangan pumunta siya sa korte, sa RTC Quezon City. Doon siya magpa-file ng petition for reconstitution. Mas matagal po yun. Oh, I see. Kasi may hearing po tayo doon. Sige, last na question ko na lang po, Attorney Leonardo. Alam niyo po, sa totoo lang, ang dami pong pumapasok ng mga text. Pero again, gagawin ko po siguro sa inyong regular po itong mga pagtatanong para po regular po tayo magkaroon ng programa, kumbaga LRA hour every week at least para po mabigyan natin at ma-address natin, matulungan natin yung ating mga kababayan, Attorney Leonardo. Bago ko po kayo tuluyan na bitawan, gusto ko lang pong itanong sa inyo, huli na lang po to, para dun sa mga pamilya po, kasi alam nyo naman po sa, like for example in Quezon City alone, marami po tayong mga tinatawag nating walang titulo na lupa, pero matagal na po silang nakatira, yung iba po mga 1970s pa po nakatira o 1980s. Paano po sila pwedeng magawa po nila na maisaayos ang kanilang paninirahan, lalo na po kung hindi po nila alam kung saan po sila magsisimula, na alamin kung sino po ang may-ari. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating palatuntunang tuklasin natin at katulad po ng sinasabi ko po sa po ay muling nagbabalik sa ating palatuntunang tuklasin natin at katulad po ng sinasabi ko po sa inyo kanina, kausap po natin ngayon si Attorney Manny Leonardo kung saan ay kasama po rin natin syempre ang administrator ng Land Registration Authority, walang iba kundi si Attorney Renato ng LRA. Anyway, sige, check po natin. Si Attorney Leonardo ang makakausap po natin. Mamaya po ay babalikan po natin si Attorney Bermejo para po ibigay ang kanyang mensahe. But for now, kay Attorney Leonardo muna po tayo. Attorney Leonardo. Opo. Ang ukol po sa inyong huling katanungan kanina, bago tayo maputol, ang pwede kong i-advise sa ating mga kababayan na nakatira sa Payatas area ay sumangguni ho sila sa National Housing Authority. Kasi alam ko po, itong NHA ang government agency na humahawak o nag-administer at nagmamanage ng area na yan, yung sa particularly the Payatas area. Yung mga claims ng ating mga kababayan na nakatira doon, yung kanilang issues of possession. Kaya pinakamaganda hong pumunta ho sila, isanggunin lang kanilang suliranin sa Payatas sa ating mga authorities from the NHA. Ayun. Ngayon usapin naman ng mga bagong programa na ino-offer ng ating ahensya, ng LRA. Marami yung nailabas ho si administrator ngayon na kanyang conceive tulad ho ng TPN. Yung TPN, Transaction Preview Notice. Kasi ho pag narinig ho ba? Ang TPN stands for Transaction Preview Notice. Alam mo nyo, sa ating batas ho kasi, every time, once na lumabas yung isang titulo at may
pagkakamaling na commit sa pag-i-issue ng titulo na yan, kailangan para makorek ho natin yung pagkakamali, kailangan dumaan sa korte. Oh. So napaka-cumbersome Masalimuot. Masalimuot na proseso dahil kailangan dumaan pa yung Maria, kunwari Maria. Instead na buong Maria MA ang na-type. Exactly. Kailangan dumaan ho sa korte yan. Opo. So bukod sa masalimuot, magastos pa sa ating mga kababayan. Exactly. So ang nakita ni administrator po itong parang injustice na to. So he came up with the TPN or the transaction preview notice na binibigyan namin yung aming mga clients, yung mga nagpaparegister sa amin na i-preview yung may na-encode, pre-encoded na ho kasi yan na pag-enter ng transaction in encode. Binibigyan namin ng preview yung client para makorek niya. Makorek ho niya, siyang makorek. Ng possible errors sa lalabas na titulo. Dito, wala pang titulo, pero ito yung posibleng lumabas. At pwede ba pakikorek, pag-ibasa mo at i-correct mo kung may pagkakamali. Correct. Kasi hindi mo kinorek yan at mali yan at nai-print na namin yung titulo, pupunta ka na sa korte. Okay. So, yun ho yung isang innovation that our administrator conceived para hindi na maganda na yan. Magandang hakbang in connection with in connection with TPN, lately nag-conceive ng isang idea na naman sa administrator, yung CLRP. Okay. This is CLRP stands for Citizens Land Registration Portal. Binibigyan ng itong programa to yung ating mga registrants to encode. I-encode na nila yung data na lalabas sa titulo. So, konektado sa TPN to. Instead na kami mag-encode at i-correct nila, sila na mismo yung mag-encode at i-correct na rin nila bago nila i-enter yung kanilang transaction sa RD. Okay. So we are empowering our public. Ini-empower namin sila. May sila na yun yung control. Nabibigyan sila ng certain control over their own transaction. Para hindi nila pag nagkamali kasalanan na nila. Hindi na matitiyan. Kasi kayo yung nag-input dito ito po, recorded po siya, kayo mismo. Yes. Pero siyempre, verify nyo pa rin naman kung tama po yung mga detalye. At least na-minimize natin yung pagpunta sa korte ng mga ating mga kababayan. Yung pagpunta, yung hassle ng court proceeding at yung gastos na minimize natin yan. Kaya kung dapat na total, this is aimed or designed by the administrator to totally eradicate that problem. Oo, tsaka ang nangyayari po pati Attorney Leonardo, pinagsasamantalahan din sila ng ibang mga may masamang pag-iisip, di ba, na kailangan to ng lupa, pagkakaperahan ko, di ba? Iba ba po ganun? Hindi po natin maiwawali yun. At least maganda ngayon yung ginawa po ninyong hakbang. Oo. Diyan lang po, maganda na yung na-conceive ng ating buting administrador. Ang susunod po yung facsimile signature. Kasi kung minsan pabagal to sa ating transaksyon. Dahil maaaring natapos na na-approve na ni RB yung transaksyon, pero hindi pa may-release. Kasi nga, hindi niya na-pirma, umaattend siya sa meeting. O kaya umaattend sa seminar, natatatlong araw. So kawawa naman yung ating kababayan na nag-aantay. Tapos na, sa ating computer, nakalagay doon, tapos na. Pero hindi ma-release sa kanya, sa ating kababayan, kasi hindi pa napipinahan. So, gumawa na habang mga ating buting administrador na
pag-seri ng pag-approve ng register of deeds yung transaction, tuloy-tuloy na ho yung sa printing kasama ng kanyang pag-family signature. Oo. Para anyway, na-approve na ho niya. So, para lang yan eh. Kumbaga sa computerization opo, na mapapabilis na ho natin kaya kahit na umattend pa ng hearing o kaya ng seminar sa Ilocos, sa Baguio, CRT na tagalinan dito sa LCC, kailangan antayin siya para pirmahan muli yung titulo. Tuloy-tuloy na ho yung pag-release ating kababayan. Hindi na magkakantay na bumalik from the seminar that he attended. Tapos may mga yung online payment system, pero mas maganda ho siguro si Maraming salamat po, Attorney Manny. Opo, meron pa po bang sige po. Ito yung mga ideas ng administrator, mas maganda ho manggaling sa kanya yung explanation. Idea ho ng administrator. Ikaw talaga, maganda po kayong tandem ni Attorney Nats, Attorney Manny, kasi alam niyo yun, kumbaga mukhang matagal na po kayo dyan sa NRA at halos ang laki po na ng inaiambag rin po para sa pagbabago. Siyempre, iba po yung alam yung batas tungkol sa lupa, Attorney Leonardo. Sige po, bigyan po ng pagkakataon si Admin Nats para po ipaliwanag yung iba pa pong programa. Maraming salamat po, Attorney Leonardo. Admin? Maraming salamat din po. Actually naman po eh. Okay ba? Okay mo si Scott? Okay po, Admin. Ano naman natin is sa product of consultation naman. Isa din si Leonardo sa mga tinatanong ko dyan. Kumusta So itong sige po, go ahead. yung CLRP at saka yung dalawa kasi yung excuse me. Sige po. Dalawa kasi yung major problems ng LRA so far as yung transaction, yung sinasabi nilang mabagal. Dalawa po yun. Una po is yung paghahanap ng titulo. Ang pangalawa ay yung pagtapos ng transaction, yung pag-input ng data. So yung paghahanap ng titulo, may solusyon sana dyan, yung sinabi mo kanina na electronic title. So, kapag napa-i-title mo na ang titulo mo, hindi napupunta sa title room yung records officer kasi by merely coding the title number at registration order, lalabas na yung titulo. So nahanap na niya, existing yung title. So mabilis yung paghahanap. Pero kung hindi pa na i-title, ibig sabihin, ang titulo, hindi pa yung electronic, hindi yung papel pa rin, pupunta sa title room ang records officer at saka yung ibang register of deeds, may mga 1 milyon na titulo. So hanapin yung just imagine, papasok ka sa room mo, diba may room ka sa bahay, papasok ka dyan yung 1 milyon na papel, hanapin mo isang papel. O dalawa. Matagal yun. So, yun ang isang problema na nakapagpatagal ng transaksyon, yung paghahanap ng titulo. Kasi kailangan mahanap mo na ang titulo bago matuloy yung transaksyon. Kasi kung walang title, ibig sabihin, mag-file lang ng constitution, talagang may titulo pa. So, gumawa kayo ng solusyon dyan
ang tawag natin dyan, temporary solution, but could last permanently. Ang solution kasi dyan is yung wala kang transaksyon, ipahanap mo na ang titulo. Okay. Yun ang bank program nila. Ang tawag doon, transaction ready program. Mahaba pong debate na nangyari dyan, kasaling si Leonardo dyan. Kasi maraming implication, but we decided already to pursue that program. Ang mangyayari dyan is pag natagalan sa transaction mo at hindi ka na nagpa-e-title, hindi ka rin nagpa-PRP, ang sagot ng mga tao sa register dyan, ma'am, kung ano mangyayari dyan sa titulo, namana namin sa mga ninuno. Ibig sabihin yung mga register of deeds ng 1905 pa o 1903. Papel niya, wala, nasira, nadurog. So, yun na lang muna ang option namin. Kasi hindi naman din siya sa totoo lang, minsan during seminar o conferences, nagagalit, baka matagal daw mahanap ang titulo. I always, before I answer the question, I ask, pakibigay nga ng title number mo. Pag maiksi, ibig sabihin, hindi mo pina-upgrade ng e-title, kaya mahirap hanapin. So practically, we can blame him, supposed to be, but we cannot do that. Because we are a government decision. Yung pwede kasalanan nila, hindi pwede sabihin ng gano'n. Actually, meron role doon na pina-title niya, meron ng solusyon para maniling hanapin. So, dahil ayaw niya may title, kasi sa survey namin, ayaw naman may title kasi may bayad na 700 pesos. Meron... O ayaw. Pangalawa is yung iiwan nila yung owner's duplicate certificate. So, meron trust issue. So, ngayon, gumawa tayo ng title ready program na walang bayad. Pangalawa, hindi mo kailangan iiwan ang titulo mo. I-ready lang. So, kung ayaw mo electronic, parang comparison yan, ma'am. Parang may meeting ka ng 1 week from now. Ngayon, ayaw mo gumamit ng sasakyan. So, wag naman siguro magsimula ka maglakad. Gusto mo maglakad. Magsimula ka kailan hindi ka makakarating. So, ang nilinin mo lang, 1 week before, magsimula ka naman maglakad. Parang ganun concept. Kasi ayaw mo may title. So, inaalaw namin, para hindi naman mababas sinisisi natin ng public, kailangan government tayo pa nagawa ang paraan. Wala lang kami ng paraan na, kasi ayaw mo may title, isimulan mo ng ipahanap. Baka meron kang transaction next year. Ngayon pa, ipaayos na. Inaalaw na. O, yun ang remedy. Parang kumbaga, ano na lang yung practical remedy. Kasi ayaw mo naman program mo. Paglilinaw lang din siguro. Kasi, tignan niyo kung tama yung understanding ko. Ang alam ko kasi dati sa e-title, at natatandaan ko, parang ginawa ng ginawang LRA noon, na lahat ng mga titles dyan na available sa inyo ay iniscan at inilapat yung cadastral description at doon nga may mga natuklasan kayo na may title pero hindi tama yung mga description na nakalagay. Can you explain further at lahat ba, kasi may naguluhan ako doon sa sinasabi niyong e-title na nag-iniskan lahat yung mga mga titulo na nandiyan sa inyo na available para record ninyo. At tapos yung dun sa kung ano yung hawak ng ating mga mga kababayan natin na may titulo. Can you explain? Parang nag-rumble yung nalalaman ko. At ayun na. Ganito po yan, madam, ma'am.
ang title po is, ang sabi kasi ng batas, kailangan makita muna ng registered officer through the records officer, existing pa yung title. Okay. Ay, yun kasi ang mandate ng batas eh. So, pag na-scan yung titulo, yung na-scan na image, hindi yun ang title. Okay. Although na-scan na namin ang title, hindi sa title, picture lang siya ng title. Ang titulo, yung papel pa rin. Okay. Yun kasi ang sabi ng batas. Papel na So, hawak na. pag sa-scan, hindi, hawak, ang pinag-usapan dito yung sa loob ng title room ng registry. Kasi hawak ng tao, i-concern na yun. Kasi sa transaction, kailangan makikita niyo yung title niya at hanapin namin yung title na namin sa loob. Yung kopya. Kaso, na-scan niya, yung na-scan hindi siya ang title, kundi yung papel pa rin. So yan ang limitation ng scanning. Kasi yun ang sabi ng batas. Para maging electronic title siya, is dapat we should create a title in the database. Yun. So gagawa, ang itsura talaga title talaga. Yung so meron siyang yung title na yun, magkakaroon siya ng sariling duplicate. So i-print yung duplicate niya. So yung title na hawak mo, ang kamabalan niya ngayon, yung electronic title. Kasi pareho talaga ng itsura niyan. Although hindi siya mahawakan. Yun ang electronic title, hindi mo siya mahawakan. Ngayon, yung hawak-hawak mo na title dati, na ang kamabal niya papel, isa-uli mo na silang dalawa, i-cancel na silang dalawa, kasi may bago man ng electronic title. Ang hawak mo, hindi electronic title ang hawak mo, duplicate electronic title. Duplicate of the electronic title. So yun ang concern. Kaya minsan hindi na maintindihan, na-scan nyo na yung mga titulo, bakit papasok pa kayo sa title room? Para hanapin, na-scan na yan. Kasi hindi naman yung title ang na-scan, yung nasa room. Ngayon, sasabihin na, existing yan. Parang tao din yan. Pag may picture ka ng tao ngayon, hindi sabihin bukas buhay pa yan. Picture lang naman yung tao eh. Picture lang naman yung tao eh. Pero hindi mo alam yung existence pa siya. Unless we will amend the law that will allow us na pag nakita mong scan image, pwede na. Sabi ng batas, title mismo mo makita. So we cannot go beyond the law. Mga gumawa ng batas, medyo parang ginawang komplikado. Ano po, that time kasi yung batas na yan, wala pang electronic title na wala pang authorization na nawala yung batas. Kaya nga kami ni Leonardo may nag-draft na batas na i-recommend kasi meron na, kaya lang siguro mahirap ngayon yung panahon, COVID, iba naman priority ng actually meron kami nagawa ni Leonardo dyan, ni Atty. Leonardo. Meron ngang nag-drop si Leonardo na yung law, proposed law. Gusto ko lang inform dito na pag na-scan na yung title, at pag nawala yan, pwede na ang LRA ang mag-reconstitute kasi na-scan. Para may gamit yung scan yan. That was suggested by Atty. Leonardo. Kasi I am also supporting that draft. Kasi sinabi niya mas yung pakianapan naman ng baka meron tayong propose na babasa. Kasi pag wala na kami magawa dito, aakyat tayo sa Congress. Yun na lang. Kasi kahit itago pa yung titulo, mag-useless yung pagpatago niya. Kasi mabilis naman ma-reconstitute. Kasi nakascan na eh. So pag na-scan na yun, useless na yung pagbuuan ng mga papel dyan. Yan talaga ang pinaka-issue sa e-title. Bakit dapat mag-i-title lahat? Para hindi na mahawakan yung titulo. Kasi papel pa yan, pwede itago yan, pwede masira. Pwedeng mas malaking chance na hindi sinadya yung nalipat-lipat. Kung mayroong lumulog dyan, mahirap. Ikaw naman, mahirap na I am not supposed, alam ma'am? Kung may kalamit, I'm not supposed to say that, pero
may nangyayari naman talaga. Pero hindi masyado problema yung calamity, ma'am. Bihira ang nangyayari yan. Talaga. Ang what the danger is yung sinasadya. Yun ang delikado. Oo. I cannot say, pangit naman sabihin ko na ginagawa ng official yan. Hindi ko naman dapat sabihin. Pero posible kasi. Yes, correct. Tsaka maraming sumubok na gano'n, na mayroong binubunot at natulo. Tinatago, yung hostage. Opo. Hindi yan proven, pero yan ang we have to consider that. Maraming pong tao naman. Di ba kayo yung didinig kayo yan, ma'am? Di ba meron kayo? May lalala po akong tao na naapektuhan po ng ganyan. O kaya yan, ang matay-title yan. Hindi ko na magsabi ng kaya lang baka hindi maintindihan ng public bakit kailangan pa-title. Dahil sa sulong, hindi araw-araw susunod ang register of deeds. Hindi para sa sulong ang title. Para din yan sa mga empleyado o nananawa. Kasi yung title lang ng pamamang. Kasi auto protection. Kasi ikaw, yung title mo, tinatago mo. Nilalagay mo sa bangko. Sa safety deposit box. Kung saan mo tinatago. Meron pa yung bolt. Bolt. Samantalang ang kapal yan, nakalagay sa title room. Nakakapag $1 million nakasasak doon. Umasok yung empleyado doon. Mahawakan. That's the very purpose. Ikaso naman, hindi naman kaya nga hindi totoong fully computerized. Dahil magiging fully computerized lang LRA kapag nagpa-title lahat. Hindi naman. Wala akong nabibira masyado nung kapag-i-title yung individual. Bangko lang yung tsaka developers group. So dapat pala, tuloy-tuloy ang kampanya natin, Attorney, sa ating mga kababayan na may mga hawakan na original para maproteksyonan din ang kanilang kasiguraduhan na bukod sa yung masira siya, pero posibleng mawala ng yung mabunot o whatever na mangyari na siya rin ang maapektuhan. Samantalang kung naka-e-title na siya, sigurado siya, assured siya na ang kanyang dokumento ay kinikilala mismo ng LRA dahil meron kayong e-title na nakatala sa pangalan niya. Tama po ba ako? Yes, ma'am. Nakatago ko yan. 5 po ang pagka-receive. Tapon yan, 5 sources yan. Tapos wala na ng connection. Meron kaming source na nakatago lang. So, hindi mo siya mahahak kasi hindi siya online. O saka hiwalay. Meron check and balance yan. So, ayan po ang trend sa mga mayayaman na bansa. Kung magaya lang tayo, kaya lang, nahihirapan tayo dito. So, as a temporary remedy, yun ang ginawa namin, nagkaroon ng transaction, title ready program, na at least nakanatag ka na nahanap nila, o buhay pa title ko, parang gano'n. So, may transaction yan here, simulan mo na ngayon. So, yun ang isa sa nakapagpapagal. Ang pangalawa, ma'am, yung pagtrabaho mismo yung pag-input sa title. Kasi ang nag-i-input kasi, ang traditional kasi na process natin, ang nag-i-input, yung empleyado, yung opisyal ng gobyerno. Sila ganun talaga. So, ang citizen, may karapat ka lang magsampa ng kaso administrative or criminal case kasi hindi inaayos yung transaction mo. Kasi sa total control ng opisyal ng pamahalaan. Kaya gumawa tayo ng panibagong sistema na mawala na yung total control. Sabi nga niya na mag-eradicate yung total control ng empleyado. So, naging dalawa na karapatan. Ginawa ngayon, dalawa na karapatan ng mamamayan. Pwede siya sampa ng kaso sa opisina, hindi inayos. At pwede na siya na mismo ang gagawa sa transaksyon niya. Yun yung sinasabi yung transaction review notice.
At saka yung Hindi, CLRT. Citizen Oh, Registration Portal. Oo. Oo, dalawa yun. Connected yung dalawa. Yung transaction revenue. Sa nangyayari dito, ma'am, ongoing meron na pumapasok sa aming transaction ginamit na ng mga bangko. Kasi nag-training ng bangko. Kasi ang training natin yung madali lang, walang analysis. Tinuturuan ka lang saan hanapin yung data i-code mo. Halimbawa, tatanungin ka doon, consideration, value consideration. Sabihin mo doon, Tagalog instruction, hanapin mo sa deed of sale, doon yung value consideration. So, analysis yun. Ano lang po ang training kami. Mga 2 hours lang ang training. Pero merong updating yan. So, mangyayari dyan, mawala hindi na siya totally control. Kasi kung siya lang ang pwede mag-code, ma'am, makontrol niya. Bagalan ko, hindi ka magbigay. Ganun yung... Diba? Wala ka. Kasi sa power mo yung control eh. Pero ngayon, hindi na. Kasi bagalan mo, ako na lang mag-code. Bagalan mo. So, without eliminating the right to file an administrative case, hindi naman mawawala yan eh. Kasi, in fact, we wanted to prevent filing an administrative case. Para ikaw kung hindi na, di ba bakit naman nangyayaan na abusuhin yung empleyado at saka i-encourage din magsampan ng kaso yung mamaya, di ba? Hindi magandang senaryo yun. Why not prevent the abuse and prevent the filing cases? So, may power ka. Bagalan mo yung transaction, ako na mag-code. Yung system na yan, ma'am, nilabas namin, ma'am. Ganun din, para kamukha, mirror po yan ang system na nasa loob. Okay. Para ka na rin government employee dyan. Para ka na rin official ng gobyerno. Tapos, sinabi niya Colonel kanina, pwede mo pang i-correct kung may mali. Tapos, maliban pa sa feature na ito, ma'am, is, pagkatapos mong code, i-print mo. I-print mo, may barcode, yun ang i-read sa RD, babasahin yung barcode. Nakasulat pa doon, ano yung requirements. Documentary requirements na i-print mo. Kung ano yung naman masabi. O, tsaka tinututo. Ngayon, na-update namin, anong gawin mo para hindi ka maloko. Yung due diligence required para hindi ka mapeke, nakasulat na doon. Na kailangan pa mo sa place. So, may website po ito sa LRA, may isang okay. CLRT, www.clrp.com.ph. Ayan, pakinggan nyo. May training din doon. Pwede kayo mag-volunteer, ma'am. Training. 2 hours lang naman. Titiglan po ba? Mamaya po ay tutungayan po yun. Kung i-allow nyo po. Ipatawagan kita kay Jeremy. Jeremy Oy. Opo. Para tatay niya sa China. Sa China tatay niya yan. Kontak ka para i-schedule ka sa training. Sige po. So yun po. Opo. Tapos, ang pangalawang feature, ipusin ko na lang, is yung pwedeng mag-correct ka. So yung issue na yun, sa requirements, ma'am, para yun na kung sakaling ito yung magkakawawang sa requirements, so may dagdag na requirements, so yun yung nangyayari kasi doon sa computer program. At saka yung mali sa encoding, ikaw na lang code, you can also participate. Tingnan mo naman may mali. Para iba kasi sinasabi, helpless naman kami, bang magkamali kayo, wala ka lang nagawa. So ngayon, magawa kayo na, you can participate kasi you are in fact interested eh. So we are empowering you. At saka, hindi naman po anti-employee ng LA kasi malaking tulong to sa amin, sa mga empleyado. Kasi sabi ng iba, nababawasan yung trabaho nila na mag-code. Tsaka maiiwas sila sa tukso. Oo. So yung trabaho nila mabawasan. Mabawasan din. Tapos, pero para meron silang time sa mga ayaw mag-avail ng CLRP. Kasi pwede pa naman din, hindi namin tinatanggal yung traditional
Ayaw mo maging code, pwede, pasok ka doon, labaan ka sa the usual process. So meron ka lang kasi parang gano'n lang. Kung gusto mong nagmamadali ka. Pero pagpipilian ng tao. And we are really pleading to the banks and the developers na dumaan dyan. Kasi napasalamat naman kami na they are responding. Kasi sila kasi yung mga volume na transactions. So kung pag sila dumaan doon, may time na yung mga empleyado natin para sa mga ordinary citizen. Kasi pagpasok nila, biro mo 1,000. Ikaw na sumunod doon. Oo na, correct. Anyway, last message na po, bago po kayo tuluyang bitawan, sasabihin nyo lang po kung sa ating mga kababayan, kumusta naman po ba ang serbisyo ninyo sa LRA ngayong new normal po tayo, syempre may COVID pandemic. Tuloy-tuloy po ba ang serbisyo ninyo, Attorney Bermejo? Attorney Nat? Oo. Yun nga, ito namang program natin, although January ito natapos, meron ng counting changes, napapanahon din po sa pandemic kasi nababawas yung time yung magpunta doon sa register deeds kasi hindi na kayo tagal doon kasi iiwan na lang doon tapos ma-barcode, hinihingi-code, matagal. Isa din po yun. Kaya lang, meron po tayong mga registration deeds na nagla-lockdown kasi meron ng positive. So, isa po yun sa natin. So, damay-damay po ito lahat sa pandemic. Yun nga. Tapos, we are continuously working naman po. In fact, during the time na ECQ, araw-araw pa rin kami nag-work dito about yan sa program na yan. Lalo na kasi alam namin na pagbukas nito ng GCQ, binubuksan lang ng pamahalaan yung ekonomiya dahil wala ng pandemic. Kundi dahil hindi nakakayanin ng government kainin yung mga kakauhan. So, kailangan trabaho sila. So, ganun din nangyayari sa amin. Damay naman tayo kasi iba naman lulugi, kailangan mag-rent ng lupa, kailangan pa rin nalalagay. So, we have to, at least they can do it on their own. So, sa amin naman, sana magtiwala tayo sa ating pamahalaan, mag-title kayo. Sana gamitin yung program nyo. Ang e-title, ang bangko nga mismo nakadaming sa susunod ma'am, ilagay ko yung pangalan ng bangko na nag-e-title. Yung sa susunod na pagtatanghal po natin usually a regular LRA hour, Attorney, if okay sa inyo, every Thursday we will do it para po mapakinabangan ang ating mga kababayan. Kung may video po kayo na gusto po ninyong i-share para po sa ating mga kababayan, willing po ako na i-include sa ating interview. Kasi alam ko marami tayong matutulungan, Attorney Nat. At maswerte po ang LRA ngayon, yung mga empleyado at kami rin siyempre mamamayan dahil ang isang katulad ninyo na ang inilalagay ng ating Pangulo, hindi naman po kayo naniniwala po ako, Attorney Nat, na hindi kayo ilalagay na administrador ng LRA kung hindi. Okay. Sa atin muli. Okay. Sa atin pong muling pagbabalik, Attorney, na mukhang wala po kayong ayan, okay. Sa atin pong muling pagbabalik, atin pong pakinggan ang huling mensahe po ni Attorney Renato D. Bermejo ng Land Registration Authority. Siya po ang ating administrador o administrator po. Go ahead po, Sir Nats, Attorney Nats. Ang number one po na kailangan talaga natin na mangyari is na maging electronic na sana lahat ng ating titulo para mabilis at saka protected pa. Kahit naman po hindi pa tinatangkilik masyado ng ating mamamayan yung electronic title, meron na rin tayong nilagay na
title ready program na walang bayad at hindi na kailangan isauli yung title para palitan. So kung may transaction kayo ngayon, kung tingin nyo mayroon kayong darating na transaction, ngayon niya, pwede nyo nang isimulan kahit wala pang transaction para hindi na kayo maabala pagdating ng panahon, pagdating ng araw na mayroon na kayong transaction. At pangalawa po, sana mag-avail kayo ng aming mga program. Yung sabi ko nga, yung electronic title, yung mga bangko, pinapa-electronic title po nila yung mga titulo nila. So I hope you will follow also the banks. Napaka-stricto po ng mga bangko. Hindi po nila gagawin yan kung katakot-takot na check and balance yan, katakot-takot na mga consultations ginagawa ng mga banks bago sila nag-decide na magpa-e-title. At saka yung sa encoding namin, ganun din po. Wala pang transaction, pwede nyo nang i-encode yung, pwede nyo nang tapusin. Kumbaga, wala pang transaction, tapos nyo na. Ganun po yun. Binibigay po natin sa inyong kamay ang transaction nyo sa LRA. Inaalis po natin ang total control ng mga government officials na sa inyo na pong kamay. Ang sa amin na lang po, magtiwala kayo sa mga programa namin. Of course, sa programa din ng ating presidente, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, we are also banking on him that if you trust the president, I hope you will also trust his men. Ito po, ginagawa po nating patas ang transaksyon. Iniiwasan po natin na ayaw po natin na maapi kayo, ma-abuse, at saka mag-file ng kaso. Ayaw po natin ng ganong senaryo. Masyado na pong clag ang korte natin sa kaso. Kung sana tayo sa LRA, makaiwas tayo ng kaso, magdagdag tayo ng problema doon. Sana ganun ang mangyari. I hope, I am confident that if we really push this program, you can now be protected as to your land titles. But kulang po itong oras na to discuss. So, don't worry, Attorney Nat, kasi hindi lang po ito ang una at huli. We will have a regular LRA hour para po naman sa serbisyong pinagkakaloob po at para po maintindihan ng ating mga kababayan. Isa pong malaking bagay po ito. Ako naniniwala, ako po natuto dun po sa mga paliwanag po ni Attorney Manny at maging paliwanag din po ninyo, Attorney Nat. Kung hindi po ang mga katulad ninyo, kasi dati-rati po ako bilang isang mamamahayag ay nagsusubok din po at talagang gumagawa po ng paraan para po makipag-ugnayan sa LRA. Pero tila nahihirapan na po kumuha ng schedule sa kanila para po makapanayam at maipaliwanag ang mga bagay-bagay. Mabuti po sa pamamagitan po, napakadali po ninyo ngayon. First time sa matagal na panahon, ang LRA ay napakadali mong makausap. At tinuturo talaga, katulad ni Attorney Manny, tinuturo yung mga dapat na gawin ni Attorney Manny Leonardo. Hindi po isa pong benepisyo ng mamamayan ang magkaroon po ng isang lingkod bayan na katulad po ninyo. Sana po pagpatuloy po ninyo yan at manatili po kayong malusog dahil kailangan po ng bansa ang mga katulad po ninyo na tapat na naglilingkod sa ating bansa. Attorney Nat. Maraming salamat po. Tsaka maraming salamat din kay Attorney Leonardo. Isa po yan sa mga tinatanong ko. Nakikita ko naman po. Mukhang bibigyan ko lang din po siya, Attorney Nat, ng pagkakataong makapagpaalam sa ating mga kababayan. Yes, Attorney Leonardo. Okay. Good afternoon po. Maraming salamat po sa inyong invitasyon. Sige po, baka po may nais din kayong sabihin bago po tayo tuluyang magtapos, Attorney Leonardo. Para sa ating mga tagapakinig, ugaliin po niyong sumangguni
hindi lang sa, syempre, mabuti ko sa radio program ni Madam. Pero pumunta rin, subukan din po nyo magtanong-tanong sa mga opisina ng Register of Deeds at dito sa LRA para matugunan yung inyong mga suliranin ukol sa pagre-rehistro ng mga titulo. Yan lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay, Attorney Bermejo, marami pong salamat sa atin pong pagtatapos. Inyo pong napakinggan ang ating dalawang mahuhusay na taga-LRA po, si Attorney Renato Bermejo. Siya po, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi po matatawaran ang kanyang serbisyo po sa pamahalaan, gayon din po si Attorney Manny Leonardo. Maraming salamat po sa inyong dalawa, Attorney Nat. Pwede pong pakibuksan po yung inyong mga camera para po makita po kayo sa huling pagkakataon. Attorney Bermejo. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma. Thank you. Thank you for inviting us. Thank you. See you next week. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lang pong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay kay Levi Mercado at sa kanyang mahal na ina na si Nanay Rosalina Mercado. Magandang gabi po sa inyo. Kay Edna Ranigo Takadena at ang kanyang buong pamilya ng Quezon City Treasurer's Office. Gayon din sa atin pong kumpare na si Johnny Abante ng GST Department of Agrarian Reform, kay Jane Adriano ng Quezon City Council, kay Chuck Grido Ocampo, kay Attorney Albert Ocampo at kay Tita Zuzi Ocampo ng Los Baños, Laguna. Magandang gabi po. Keep safe po, mag-ingat po kayo, manatili po kayong malusog. Kay Tita Joey Prudencio rin ng Project 3 Quezon City, kay Nelia Gutierrez sa Bicol, sa aking pong mga kaibigan diyan sa Department of Agrarian Reform sa Quezon City Hall. Di ko na po kayo iisa-isahin. Napakadami niyo po kung tutuusin na patuloy po nga nakikinig sa atin. Kaya Ate Eloy, Estella, maraming salamat po sa mga sa pagiging magkaibigan natin. At hindi lang po sa pagiging magkaibigan natin, syempre sa mga ibinabahagi po ninyo na karanasan po ng inyong pong asawa sa seafarers, yung ating pong mga seaman po dyan. And of course, sa lahat ng ating mga kaibigan mula sa Novaliches, hello, magandang gabi. Kay Ate Baby Roque at Larry Bernardino ng Novaliches, kay Ate Prima at kay FN Irabon at Jose Pucar Pangilinan, magandang gabi sa inyo. Yung grupo ng Small Power Utilities Grupo, mas kilala bilang SPAG, mula Itbayat, Batanes hanggang sa Tangkay, Tawi-Tawi, magandang gabi sa inyo. Kay Ma'am Corazon Baluyot ng Batan Nuclear Power Plant, sa grupo rin ng FICTAP o Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines, ang grupo po ng FFCCCI. Maraming salamat kay Sir Henry Limbonyong, kay Wilson Flores, magandang gabi sa ating Kamuning Bakery. Kumusta na? Namimiss ko na ang masarap na tinapay nyo dyan sa Kamuning Bakery. Sa grupo pa rin ng ating mga magsasaka mula sa National Confederation of Irrigators Association o NCIA, lalo na kay Cassie Berbonto at kay Manang Flor Estanislao ng Hulupili Rizal. At hindi ko rin pwede kalimutan yung ating si Edwin Paraluman at Reynaldo Cabanao mula dyan sa Mindanao. Hello, kumusta po kayo? Yung ating mga grupo dyan sa PFAB, Philippine Farmers Advisory Board. Hello po sa inyong lahat. Napakarami, pati yung ating mga engineers, ang Women Engineers Network, si Engineer Lemmy Rojas ng former President po ng Philippine Society of Mechanical Engineer. Hello po. At syempre sa aking bagong kaibigan mula sa Our Lady of Lourdes of Novaliches. Hello po. Yung pong may-ari dyan na si Ma'am Lou Ocampo. Actually, siya po ay masasabi na, siya po ay taga-Guagua. At pero meron po siyang eskwelahan dito sa Novaliches. At siya nga po ay siyang presidente ngayon
ng Suroctomese. Yan. Sa susunod po na pagtatanghal natin, isa sa mga pagtatanghal po ng tuklasin natin ay atin po siyang makakapanayam. Anyway, katulad po ng sinabi ko po sa inyo, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. Dun sa mga hindi ko po nababate, pagpaumanhin niyo po. Pero don't worry po, please text me 0915-258-4091 at sa susunod po na pagtatanghal po ay babatiin ko po kayo. Marami po kung hindi nababate, yung po nga nagbibigay po ng mensahe sa ating pong mga Facebook account. Don't worry po, nakikita ko po kayong lahat at tingnan po natin kung paano po tayo magkakaroon ng ugnayan sa susunod na mga panahon. Ginagawa ko lang po, inaayos ko lang unti-unti ang ating pong palatuntunan kasi we are daily naman. Kaya lang sa bawat araw na ang dami po ngayong nagbabahagi po talaga at maswerte po tayo dahil ang ating pong mga kababayan mula sa mga opisyal ng ating pamahalaan, maging sa lokal na pamahalaan, at gayon din po sa mga NGOs po natin, mga professionals po natin, ay hindi po tayo nahihirapang humingi ng oras para po sila ay makapanayam. Kaya asahan po ninyo, napakarami pa po natin tatalakayin dito sa ating palatuntunan. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nakaagapay natin ngayong araw. Sa ating nakapanayam na si Attorney Renato B. Bermejo, Administrator ng Land Registration Authority, at ang kanyang assistant na si Attorney Emmanuel Leonardo. At salamat din sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga text messages at reaksyon sa ating pong talakayan. Gayon din sa pamagitan po ng sulat kroniko na pinahatid niyo po sa akin upang talakayin ang mga nais po ninyong pag-usapan dito sa ating palatuntunan. Huwag po kayo mag-alala dahil hinahanapan lang po natin ng tamang taong magsasalita o eksperto po na pwede pong maipaliwanag sa atin ang mga bagay-bagay na nais po ninyong pag-usapan. Sa mga tumutulong upang patuloy na mapakinggan ang palatuntunan ng tuklasin natin sa radyo o online, sa lahat po ng naniniwala at umaagapay sa inyong lingkod, kulang ang pasasalamat. Tanging maibibigay ko ay ihatid ang katotohanan at kaalaman sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Napakabilis ng oras, ilang minuto na lang ay magpipinig na tayo ng palatuntunan. Katulad ng layunin ng palatuntunan ito, tuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakaran nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat ang standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na namang magpipinid ang palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Kami ay pansamantalang magpapaalam hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Samahang muli si Cathy Cruz. Tuklasin Natin hanggang sa muli. Na makina para sa inyong kailangan, Nisco Philippines. Kinikilala ang mga natatanging disenyo na angkop sa inyong kailangan. Kawang Pinoy, kawang sigurado. Kinikilala ng Department of Science and Technology, DOST,
at Department of Trade and Industry DTI. Makipag-ugnayan sa telepono bilang 02-829-42222 o magpadala ng sulat troniko sa niscofields@gmail.com or niscofields@icloud.com. Bumisita sa 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City.